Dear Papa Van, sabi nila, kapag mahal mo raw ang isang tao, dapat hindi ka naglilihim sa kanya. Dahil paniguradong masasaktan siya kapag naalaman niyang hindi ka naging tapat sa kanya. Pero paano kung ang pagsisinungaling lang ang tanging paraan para lang hindi gumuho ang mundo ng mahal mo? Saan mo ngayon ilulugar ang sarili mo? Ako po pala si Louie. Binibigyan ko pa rin ng bulaklak ang mahal ko sa tuwing umuwi ako from work. Parang hindi kasi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko yun ginagawa. Good evening, mahal. Flowers for you. Alam mo, sobrang nakakapagod tong maghapon ko. Di bale, ayos na ako. Nakita na naman kita eh. Kasi naman, yung mga ngiti mong yan, ang lakas makatanggal ng pagod. Bati ko sa kanya. Oo, alam ko. Kinikilig ka na naman. Ito naman, pagbigyan mo na ako. Alam mo namang masaya lang akong nabibigyan ka ng bulaklak. At kahit di mo sabihin, alam kong kinikilig ka. Dugtong ko. Hindi niya ako nasagot, Papa Van. Pero tiwala akong napasaya ko na naman si Mary Ann nung araw na yon. Dati na kaming nagsasama ni Mary Ann bago pa man kami nakapagtapos ng pag-aaral. Pero siyempre, hindi nalaman yun ng mga magulang namin. Basta, ang alam lang nila noon ay ang magnobyo, nobya lang kami. Sigurado kasing makakarinig lang ako ng sermon sa papa at kuya ko pag nagkataon. Ayoko namang dumagdag sa problema ng pamilya namin, Papa Van, kaya mas pinili kong maglihim na lang. Si Papa ang siyang nakapirmi sa bahay para alagaan si Mama. May sakit sa puso ang aking ina, Papa Van, kaya hindi talaga siya pwedeng naiiwang mag-isa sa bahay. Bukod doon ay labas-pasok din kami sa ospital. Mabuti na nga lang at nakapag-abroad na si Kuya noon. Siya na ang sumasagot ng mga gastusin namin. Pag-aaral ko at gamutan ni Mama. Tubong gataran ako, Papa Van. At mula sa Baggao naman si Mary Ann. Transferi kami pareho at dito na kami nagkakilala sa Tugigaraw. Bukod sa maganda na ay simple lang siyang tipo ng babae. Mukha rin siyang mabait. Hindi naglaon ay napatunayan ko rin naman yun. Siya ang unang namansin sa akin noon. Psst! Transferi ka rin? Usisa niya. Pagkatango ko ay saka pa lang siya lumapit sa akin. Kaya pala, parang dati na kasi silang magkakakilala eh. Pagtutukoy niya sa mga kaklase namin. Batid ko sa kilos ni Mary Ann, Papa Van, na masayahin siyang tipo ng tao. May pagkamaingay rin kasi siyang kasama. Nung una, inaamin kong hindi ako komportableng kasama siya. Tahimik kasi akong tipo ng lalaki noon. Nerdy. At walang ibang nais kundi ang mapag-isa lang. Pero dahil sa kakulitan ni Mary Ann, ay untian na rin akong nahawa. Hindi nagtagal ay nagagawa ko na rin siyang asarin tulad ng ginagawa niya sa akin. Kapag wala kaming klase ay nagmimerienda kami ng kung ano-ano sa labas ng school. Gamit ko noon ang napaglumaang motor ni Kuya kaya nakakagala kami kung saan-saan. Hanggang sa namamalayan ko na lang ang sarili kong nasasanay nang si Mary Ann ang laging kasama. Mamaya na yung pagre-review mo, Mr. Studios. Ito
Gumawa ako ng leche flan, panghimagas. Nakangiting Anya. Talaga? Ginawa mo yan para sa akin? Paglalambing na tanong ko. Correction, para sa atin ha? Feeling special ka lang? Pambabara niya saka kami nagtawanan. Sa simpleng pagiging magkaibigan namin Papa Van ay kita ko na ang pagiging maasikaso niya. Lagi niya akong sinasali sa niluluto niyang baon para sa pananghalian. Hindi rin siya maarteng tipo ng babae. Kahit anong klase ng ulam ay kinakain niya. Paborito nga namin pareho yung piniritong tangi kasabay ng red egg at kamatis. Wala kaming pakialam noon kahit may nakakakita sa aming nagkakamay sa pagkain. Basta ang mahalaga ay nag-e-enjoy kami. Hindi nagtagal ay tuluyan na nga akong nahulog kay Mary Ann Papa Van. Hindi ako maaaring magkamali sa feelings ko para sa kanya. Alam mo yung hindi na ako sanay na lumilipas ang araw ko na hindi siya nakakasama o nakikita. Nang magtapat ako sa kanya ay pansin ko yung kasiyahan sa mga mata niya. Bagya pa nga siyang naluha noon dahil pareho lang pala kami ng nararamdaman sa bawat isa. So, tayo na. Ganun ba yun? Hindi makapaniwalang tanong ko. Pagkatango niya, hindi ko may paliwanag yung sayang naramdaman ko. Nagawa ko pang kunin ng walang paalam yung artificial na bulaklak sa isang bakanteng classroom. Flowers for you, mahal ko. Bulalas ko. Uy, loko ka. Saan mo kinuha to? Gulat na Anya. Doon oh. Wala namang nakapansin eh. Pilyong tugon ko. Hayaan mo na next time. Tunay na bulaklak na talaga yung ibibigay ko sa'yo. Pagbibida ko na, ikinatuwa naman niya. Dahil gusto kong patunayan kay Mary Ann na seryoso ako sa kanya ay pinakilala ko na siya kaagad sa mga magulang ko. Nang malaman niyang may sakit sa puso si Mama, ay agad itong naglabas ng chocolate sa bag niya. Makakatulong daw yon sa aking ina para ma-regulate ang daloy ng dugo ni Mama sa kanyang katawan. Namangha talaga kami ni Mama at Papa nang mapansin naming tila alam na alam ni Mary Ann ang sinasabi niya. Noon na niya naikwentong natutunan lang daw niya yon sa lola niyang may heart condition din. Kapag umuwi kasi ako sa Baggao, ay ako na ang nag-aalaga sa kanya. Kaya lagi rin po akong merong chocolate sa bag ko dahil sa kanya. Nakangiting kwento niya. Maging ako ay walang ideyang marunong palang mag-alaga ng pasyenteng may sakit sa puso ang nobya ko. Dahil sa nawa ay marami pa akong nadidiskubreng magagandang katangian ng nobya ko. Hindi lang pala siya basta maganda, mabait at masayang kasama. Dahil clingy person din siya. Habang ako naman ay nakaugalian ko nang bigyan siya ng bulaklak sa tuwing may pagkakataon ako. Tulad na lang nung minsang tumambay kami sa bakanteng lote habang nagmimerienda kami ng paborito naming iced coffee at turon. Ay, wait nga. May kukunin lang ako. Paalam ko saka ako namitas ng maraming bulaklak ng santan malapit sa amin. Flowers for you, mahal. Saglit siyang natigilan sa sinabi ko. Alam mo, patawa ka talaga. Anya. O di ba nga, promise ko sa'yo to noon na sa susunod na bibigyan kita ng bulaklak eh. Tunay na? Hirit ko. Ah, ganon. O siya, edi thank you. Nakangiting Anya. Maayos ang naging takbo ng relasyon namin ni Mary Ann Papa Van. Mula nang maging kami ay masasabi kong marami ring nabago sa ugali ko.
Mula sa pagiging tahimik ay natutunan ko ng makihalubilo sa ibang tao. Hindi na ako tulad ng dati na tulog mantika, na magigising na lang sa anumang oras ko gustuhing magising. Nagagawa ko lang naman yun dahil lagi rin akong puyat sa pagre-review. Kapag nadadatnan niyang makalat sa boarding, ay nako, daig pa niya ang mama ko kung manermon sa akin. Natutuwa ako sa tuwing umiinit ang ulo niya sa akin, Papa Van. Mas lalo kasi siyang gumaganda pag galit. Minsan nga'y sinasadya ko talagang huwag magligpit para lang magtagal pa siya lalo sa boarding. Inggit na inggit sa akin yung mga boardmates ko noon kasi may nag-aalaga sa akin. Pinagluluto ako ni Mary Ann. Pinaglalaban ng damit at pinagpaplantsa. Kapag may hindi naman siya maintindihan sa subjects namin ay sa akin siya nagpapaturo. May mga pagkakataon ding sa boarding na siya natutulog, lalo na pag hindi maganda ang pakiramdam ko. Hanggang sa naulit na yon ng naulit. Kahit wala akong sakit basta trip niya ay sa boarding siya nagpapalipas ng gabi. Paglipas ng ilang buwan ay nagpasya na rin kaming magsama. Naghanap kami ng mas malaking kwarto na kakasya ang mga gamit namin. Isa rin sa nakaugalian ni Mary Ann ang pag-aayos ng damitan namin. Ginagawa niya yon sa tuwing may lakad kami o kahit ang isa lang sa amin kinabukasan. Bakit nakalabas lahat ng damit natin? Dadalhin bang lahat ng yan? Gulat na tanong ko. Hindi. Ayoko lang kasi nung may nakakalimutan tayo. Paliwanag niya. Di naglaon ay nasanay na rin ako sa mga estilo ni Mary Ann, Papa Van. Yun ay dahil nagsama talaga kami na para bang mag-asawa na. May nangyayari na rin kasi sa amin noon. Walang nabago sa pagmamahal ko sa kanya mula noon, Papa Van. Sa katunayan ay mas tumibay pa ang relasyon namin dahil doon. Pero nagkakaroon pa rin naman kami ng pagtatalo sa pagsasama namin. Ang pinakamalala ay nung natuklasan niyang may nakakachat akong ibang babae. Sobra siyang nagalit noon. Na umabot pa talaga sa paglalayas niya. Ilang linggo rin siyang hindi nagparamdam. Totoo nga yung kasabihang absence makes love grow fonder, Papa Van. Dahil sa pagkawalan ni Mary Ann ay mas na-realize ko yung kahalagahan niya. Lalo na nung ipamukha niya sa aking kaya niyang mabuhay nang wala ako. Sinadya ko talaga siya sa Baggaw noon para lang suyuin. Alanganin pa nga ako noon dahil inaalala ko ang mga magulang niya. Baka kasi alam na nila ang kalokohang nagawa ko. At ipagtabuyan lang nila ako. Pero hindi ganun ang nangyari, Papa Van. Para talaga akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang salubungin ako ng tatay niya.
Muli ay humanga na naman ako sa katangiang nadiskubre ko kay Mary Ann. Yun ay ang pagiging matured niya, Papa Van. Sa kabila ng ginawa ko, hindi pala niya ugaling nagsasabi ng problema namin sa mga magulang niya. Sobrang saya ko talaga nung bigyan pa niya ako ng second chance, Papa Van. Nangako na rin ako sa kanya noon na hindi na ako ulit makikipagharutan sa ibang babae. Napanindigan ko naman yun sa loob ng ilang taong pagsasama namin. Nang nakapagtapos na kami pareho ng pag-aaral, Papa Van, ay agad namin natupag ang paghahanap ng trabaho. Hindi naging madali sa amin nung una pero nagpatuloy pa rin kami. Medyo umiinda na rin kasi si Kuya sa gastusin noon kaya naging pursigido na ako. Kaya pati pagiging kolektor sa isang security agency ay pinatus ko na. Magkatrabaho lang. Habang si Mary Ann naman ay natanggap bilang sales lady sa isang clothing line. Maliit lang ang sahod pero okay na rin basta wag lang kaming maging pabigat sa mga magulang. Kinaya namin ang mga araw, Papa Van, na nagtitipid talaga kami sa gastusin mapagkasya lang ang sahod naming dalawa. Saka lang kami kumakain sa food chain kapag bagong sahod. Pero budgeted pa rin siyempre. Madalas ang ulam namin ay instant noodles, delata, street foods at siyempre hindi pwedeng mawala ang paborito naming tangi, kamatis at red egg. Hanggang sa maisipan kong mag-take ng civil service exam. Kaya inaya ko na rin si Mary Ann. Ikaw na lang, mahal. Alam mo namang sa ating dalawa ikaw talaga yung mas matalino sa ganyan. Anya. Subukan lang natin. Malay mo naman, mahal, di ba? Pareho tayong pala rin. Bulalas ko. Seryoso nga ako. Ikaw na lang. Promise, kapag ready na ako, sasabihin ko sa'yo. Anya na hindi ko na lang kinulit pa. Ayoko kasing mauwi lang sa pagtatalo yung usapan naming yun. Sa awa ng Diyos, Papa Van, ay naipasa ko naman yung sub-prof exam sa civil service. Masayang-masaya talaga kami ni Mary Ann noon. Feeling kasi namin noon simulan na yon ng pagtupad ng mga pangarap namin. Promise mo, mahal, kapag nagkatrabaho ka na sa gobyerno, sikapin mong mapromote ng mapromote, ha? Bulalas niya. Grabe to, kapapasa ko lang ng exam tapos 2 promotions na agad ang pinapatarget mo sa akin? Pinatatarget mo sa akin? Natatawang tugon ko. Libre lang namang mangarap, mahal. Tsaka ayaw mo nun? Makakabili na tayo ng sariling bahay at lupa. Magtatayo tayo ng negosyo. At bibili ng tigi-isa nating sasakyan. Nasa tuktok ng kasiyahan noon si Mary Ann, Papa Van, kaya hinayaan ko na lang siya. Tama naman siya eh. Libre lang mangarap. Pero sa loob ko, desidido talaga akong maabot ang mga pangarap na yun kasama siya. At pamilyang bubuuin namin. Makalipas nga ang 3 buwan ay nagpasya na akong pakasalan ang babaeng pinakamamahal ko. Gusto ko na rin kasing magkaroon kami ng anak noon. Nakailang hirit na rin kasi si mama ng apo sa akin. Kaya nung honeymoon namin ay sinikap ko ngang puruhan si Mary Ann. Sa ginawa ko ay sinigurado ko talagang mabubuntis siya.
Yun ay dahil gusto ko nang maparanas kay mama kung gaano kasaya ang maging isang ganap na lola. Batid ko kasing pahina na siya ng pahina. Masakit tanggapin pero kailangan na rin naming ihanda ang sarili namin. Hindi naman ako nabigo, Papa Van. Dahil makalipas ang ilang buwan, matapos naming makasal ay nabuntis na nga si Mary Ann. Sa aming lahat ay si Mama talaga yung pinaka-excited. Nagtahi na siya ng mga lamping gagamitin daw ng magiging apo niya. Nang malaman naming lalaki ang panganay ko, Papa Van, ay umasa akong may ihahaba pa ang buhay ni Mama. May ganong paniniwala kasi sa amin, kapag lalaki raw ang panganay na apo, ibig sabihin ay mahaba pa ang buhay ng lolo't lola nito. Pero nawala ang paniniwala kong yun, Papa Van, nang tuluyan ng bawian ng buhay ang aking ina. Grabeng hinagpis ko noon, Papa Van, dahil 2 buwan pa lang si Baby Lawrence. Ni hindi man lang niya nasubaybayan ang paglaki ng apo niya. Alam mo yun, gusto ko rin sanang makita si Mama na katuwang namin sa pagpapalaki kay Baby Lawrence. Pero hindi na mangyayari yun dahil nga sa wala na siya. Tahan na, mahal. Hindi rin matutuwa si Mama na makita kang ganyan. Isipin mo na lang. Maaga man niyang iniwan si Lawrence, at least naparanas pa rin natin sa kanya yung kasiyahan ng pagiging lola, pagkakalma sa akin ni Mary Ann. Nahihirapan ang kalooban ko lalo sa tuwing umuwi ng bahay na wala si Mama, Papa Van. Kaya minabuti na namin ng asawa kong bumalik na lang dito sa Tugigaraw. Dito ko na rin kasi planong maghanap ng mapapasukan sa gobyerno. Nangupahan kami ng maliit na bahay bilang panimulan namin ng mag-ina ko. Makalipas ng halos 1 linggong paghahanap ay maswerteng nakahanap nga ako ng trabaho. Job order lang pero ayos na rin. Marami kasing nakapagsabi sa akin na doon daw talaga nagsisimula ang lahat ng nape-permanent sa gobyerno. Kaya nagtiis na lang muna ako. Hindi naman naging problema ang pag-aalaga kay Lawrence noon dahil pumirmi na muna si Mary Ann sa bahay. Para naman hindi siya maburyong ay nag-ipon ako ng pangpuhunan niya sa maliit nitong negosyo. Mahilig na kasi siyang magbenta ng beauty products online kaya sinuportahan ko na lang siya. Kahit papano ay nagagawa pa rin naman niya ang tungkulin nito sa amin. Nakita ko yung pagsisikap niyang makatulong din sa akin sa gastusin. Kahit puyat siya sa anak namin ay nakakapag-deliver pa rin siya ng mga orders kung saan-saan. Nagagawa niya yon dahil pwede lang niyang iwan ang anak namin sa kapitbahay. Habang ako naman ay nagdodoble sipag din sa opisinang kinabibilangan ko. Tinitiis ko ang lahat ng pagod at stress, mapakita lang sa boss ko na deserving akong ma-permanent balang araw. May mga pagkakataon pa ngang inuwi ko na rin ang mga hindi natatapos na trabaho ko sa opisina. Oh, mahal,
Tapos na akong mag-inventory ng paninda. Halika na, matulog na tayo. Aya niya. Mauna ka na, mahal. Tapusin ko lang to. Sunod na lang ako. Abalang tugon ko. Maya't maya pa'y pasimple niyang hinawakan ng kamay ko saka sumandal sa balikat ko. Sige, dito na muna ako. Samahan na lang kita. Nakangiting anya habang nakatitig sa computer ko. Sana talaga mapansin ka ng boss mo sa sobrang sipag mo, mahal, no? Kapag nagkataong permanente ka na, ako na siguro ang pinakamasayang misis sa mundo. Biruin mo yun, matutupad na rin natin yung mga pangarap natin. Anya saka tumitig sa akin. Sana nga, mahal, usal ko. Sa totoo lang, Papa Van, ay excited na rin akong may sakatuparan ang mga pangarap ng asawa ko. Kaya inigihan ko pa lalo ang kasipagan ko sa opisina. Lahat ng inuutos sa akin kahit hindi ko trabaho ay ginagawa ko ng walang pagrereklamo. Tagagawa ako ng communication letters, taga-print ng kung ano-ano, papirma sa iba't ibang department, furnish ng reports ng kapwa ko J.O., kahit nga pagiging messenger, Papa Van, ay ginagawa ko. Naging literal akong all-around sa opisina. Hanggang sa makaramdam ako ng paninikip ng dibdib sa kalagitnaan ng pagmamaneho ko. Saglit akong tumigil sa gilid ng daan upang makapagpahinga. Iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko, Papa Van. Masyado lang akong sigurong napagod kaya pinaliwala ko na lang muna. Hindi naman na naulit, Papa Van, kaya naging kampante na ako. Kaya lang, makalipas ang 1 linggo ay muli na naman akong nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Bukod doon ay ramdam ko rin tila ba may tumutusok dito. Ano to? Alalang usal ko. Inilihim ko sa lahat yung nangyari sa akin, Papa Van, maging sa mismong asawa ko. Dahil paniguradong mag-aalala siya kapag nalaman pa niya. Sa pag-aakalang simple lang yung nararamdaman ko ay binaliwala ko na muna ang lahat, Papa Van. Kaya lang nung atakehin na naman ako sa pangatlong beses ay nagpatingin na ako sa doktor. Tumigil ang kilos ng mundo ko nang malaman kong may heart condition na pala ako, Papa Van. Ayon sa doktor, posibleng namana ko raw ito sa mga magulang ko. Noon ko na naalala si Mama. Nang sabihin yun sa doktor ay bagya pa siyang nagalit sa akin. May posibilidad daw na matagal na akong may sakit sa puso. Sana raw ay nagpatingin na ako kaagad nung unang beses akong atakehin. Hindi sa tinataningan kita, pero nasa kritikal na kondisyon na ang puso mo. May valve na rin barado na kailangan ng operahan sa lalong madaling panahon. Sabi ng doktor, pero nakiusap na ako na kung maari ay idaan na lang muna namin sa gamutan dahil wala pa kaming sapat na pera. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa misis ko ang kondisyon ko. Naintindihan naman niya ako kaya niresetahan na lang muna niya ako ng ilang gamot sa puso. Sobra talaga akong kinabahan noong mga sandaling yun, Papa Van. Bigla na lang nag-unahan sa utak ko ang lahat ng mga alalahanin. Paano nang mag-ina ko kapag nawala ako? Si Lawrence. Paano kung
Hanapin niya ako sa paglaki niya. Paano na yung mga pangarap naming mag-asawa? Paano namin matutupad yun kung mawawala na pala ako? Ang hirap pala ng ganun, Papa Van. Yung hindi mo na halos alam ang uunahin mong gawin dahil batid mong maikli na lang ang buhay mo. Sa totoo lang, lutang na akong lumabas ng klinika noon. Agad akong tumungo sa flower shop noon para bilhan ng bulaklak si Mary Ann. Hindi ko na mapigilan ang pagluha ko sa pag-aalala sa mag-ina ko. Hindi nila maaring makitang mahina ako. Walang pwedeng makaalam na may sakit ako. Huy, mahal, ayos ka lang? Ani Mary Ann na kanina pa pala ako kinakausap. Naririnig ko siyang nagsasalita noon pero tila umaalingaw-ngaw lang sa pandinig ko ang lahat ng sinasabi niya. Ha? Oo mahal. Okay lang ako. Pagod lang ako. Nga pala, flowers for you mahal. Nakangiting tugon ko. May nagawa kang kasalanan no? Nakangiting usisa niya na tinawanan ko lang. Kasalanan? Sige, kung kasalanan ng sobrang pagmamahal sa asawa, guilty na ako mahal. Pabirong sabi ko saka ako siya niyakap ng mahigpit. Nang magkatitigan kami ay pansin kong mugto ang mga mata niya. Oh, okay ka lang? Ako naman tong nagtanong sa kanya. Oo naman. Salbahe lang kasi yung sibuyas. Pinaiyak ba naman ako? Natatawang kwento niya. Isa pa yun sa sobrang mamimiss ko sa asawa ko, Papa Van. Yung pagluluto niya ng mga paborito kong pagkain. Emosyonal na ako noon pero sinisikap kong huwag ipahalata sa kanya. Hanggat maaari ay ayokong malaman niyang may pinagdadaanan ako. Tama nang ako na lang munang nakakaalam. Dahil hindi ko kakayanin kapag nakita ko siyang nag-aalala. Maging pag-inom ko ng mga gamot ay tinatago ko talaga kay Mary Ann. Ayokong magkaroon siya ng nikatiting na ideya na may sakit ako. Mas natutuwa rin ako kapag nakikita ko siyang busy sa paglalako niya. Sa ganung paraan kasi hindi niya mapapansing may dinaramdam ako. Kaya ayos lang sa akin kahit na hindi na niya ako naaasikaso. Mula nang malaman kong may sakit ako sa puso, Papa Van, ay naging maingat na ako. Binawasan ko na ang pagiging masipag ko sa opisina. Nagtaka nga ang ilan sa katrabaho ko. Akala pa nga nila ay nagtatampo na ako sa kanila. Kaya napilitan na akong sabihin ang kondisyon ko. Kasabay ng pakiusap na wag na lang sana nilang ipapaalam sa misis ko. Kaya lang makalipas ang 2 linggo nang may mapansin akong kakaiba sa kilos ng misis ko. Dati kasi ay wala siyang pakialam kung nagpupuyat ako. Nanibago ako nang bigla na lang siyang nag-aayang matulog ng maaga. Nagagalit pa nga siya kapag hindi ako nakikinig sa kanya. Bumalik na rin yung dating pagiging maasikaso niya sa amin ng anak niya. Kapag dumarating ako mula sa trabaho ay todo na siya kong yumakap. At paglingkuran ako. Kabado talaga ako noon, Papa Van. Para kasing may nalalaman na siya sa kondisyon ko sa kinikilos niya. Hindi na rin ako sanay na nag-aaya na siya laging lumabas kami ng anak niya. Bago yun sa akin kaya napapaisip talaga ako kung anong nangyayari sa asawa ko. Gustong-gusto ko siyang tanungin kaso nag-aalangan ako. Pwede rin kasing na-realize lang niya na nawawalan na siya lately ng oras sa amin.
Kinutuban na ako noon, Papa Van, nang madatnan ko siya minsan na nag-aayos ng damitan namin. Ginagawa lang kasi niya yon sa tuwing may lakad kami. O sa tuwing alam niyang aalis ang isa sa amin. Mahal, may lakad ba tayo? Bakit yan? Alangang tanong ko. Ano ka ba? Inaayos ko lang tong mga damitan natin para hindi na masakit ang ulo mo kapag naghanap ka ng masusuot. Nakangiting anya. Hindi na ako mapanatag noon dahil malakas talaga ang kutob kong may nalalaman na si Mary Ann, Papa Van. Pero bakit parang hindi niya ako kinukumpronta? Huwag mong sabihing umiiwas lang siyang magkasagutan kami dahil alam na niyang may sakit ako sa puso. Yun yung mga tumatakbo sa isipan ko noon dahil may kakaiba talaga sa kilos ng misis ko. Tuloy parang nagigilty na rin ako sa ginagawa kong paglilihim sa kanya. Ilang araw rin akong hindi pinatahimik nang palaisipan kong yun, Papa Van. Hanggang sa makatanggap ako ng text mula kay Mary Ann. Mahal, umuwi ka ng maaga mamaya ha. Pinaghanda kita nung paborito nating ulam. Ingat ka sa pag-uwi. Love you po. Dahil doon ay mas lalo na naman akong nabahala. Kaya nung mga oras ding yun ay nagdesisyon na ako, Papa Van. Sasabihin ko na talaga kay Mary Ann ang lahat. Bahala na kung magalit man siya sa akin. Basta masabi ko lang sa kanya ang totoong kondisyon ko. Bago ako umuwi noon, Papa Van, ay dumaan pa talaga ako sa flower shop. Tulad ng nakagawian, ay binilhan ko ng bulaklak ang asawa ko. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho ko ay tila ba nakaramdam ako ng panlalamig sa balikat ko. Dulot siguro yun ng labis na kaba. Hindi ko kasi talaga alam kung paano ko sisimulang sabihin kay Mary Ann na nasa kritikal na kondisyon na ang puso ko. Habang papalapit na ako sa bahay ay nakaramdam pa muna ako ng kaunting paninikip ng dibdib. Bawal kasi talaga sa akin ang maging tensyonado kaya kinalma ko na muna ang sarili ko. Malapit na ako sa bahay nang mapansin ko ang tricycle ng papa ni Mary Ann. Ha? Andito mga biyanan ko? Ba't di sila nagsabi para nakabili man lang sana ako ng makakain namin? Usal ko sa aking sarili. Pumipito pa talaga ako noon sa aking paglalakad palapit sa bahay, Papa Van. Natigilan na lang ako nang mapansin kong tila umiiyak ang biyanan kong lalaki sa sala. Kasunod nun ay umalingaw-ngaw na rin sa bahay ang paghikbi ng biyanan kong babae. Nasa loob siya ng silid naming mag-asawa noon. Nang makita kong nakahiga sa bisig niya si Mary Ann, ay mas lalo na akong kinabahan. Nay, anong nangyayari rito? Nauutal na tanong ko. Wala na ang anak ko, Louie. Iniwan na tayo ng asawa mo, anak. Umiiyak na tugon ng biyanan ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng tumambad sa harapan ko noon, Papa Van. Ni sa imahinasyon na hindi ko naisip na mauuna pa pala sa akin ang asawa ko. Hindi to maaari. Mahal, gising. Di ba sabi mo, hihintayin mo ko? Nag-text ka pa nga sa akin kanina, di ba? Please, huwag kang magbiro ng ganito, mahal ko. Hindi ako natutuwa. Gising, mahal ko. Gumising ka. Parang awa mo na. Hagulgol na sumamo ko.
hanggang sa tuluyan na ngang binalot ng kalungkutan ang buong magdamag naming yun. Kung naging magaling ako sa paglilihim sa asawa ko ng tunay kong kondisyon, Papa Van, di hamak na mas magaling pa pala sa akin si Mary Ann. Dahil naging mas magaling at maingat din siyang ilihim sa akin na may sakit na rin pala siya sa puso. Tulad ko, ay tinatago lang din pala niya maging ang pag-inom niya ng gamot. Pinipilit niyang magmukhang masigla sa harap ko para lang hindi ako mag-alala sa kalagayan niya. Malakas din ang loob kong pati ang pagiging emosyonal niya ay sinikap din niyang itago sa akin. Nahuli ko na rin kasi siyang namumugto mga mata noon. Kaya pala ganun na lang siya kung magligpit ng damitan namin. Ano ka ba? Inaayos ko lang itong mga damitan natin para hindi na masakit ang ulo mo kapag naghanap ka ng masusuot. Muli akong naluha nang maalala ko mga litanyang yun. Hindi ko man lang namalayang inihahanda na pala niya ako sa mga araw na wala na siya. Mas malala ang naging kondisyon ni Mary Ann, Papa Van. Bukod sa may butas na ang puso niya, ay marami na ring ugat dito ang barado na. Hindi na siya pumayag magpa-opera dahil tulad ko ay inaalala rin niya ang gastusin. Gusto kong magalit sa ginawa niyang paglilihim sa akin pero sa kabilang banda ay nauunawaan ko rin kasi ang dahilan niya, Papa Van. Dahil pareho lang naman kami ng atraso sa isa't isa kung tutuusin. Dahil sa kagustuhan naming huwag pasakitan ng bawat isa, nagawa naming magsinungaling. Ang sakit lang tanggapin na habang tinatanggap ko na ang kapalaran ko sa pag-iwan sa kanila, ay nakahanda na pala siya sa katotohanang mauuna na siya. Pero kahit wala na ang asawa ko, Papa Van, ay wala pa rin nabago sa routine ko. Binibigyan ko pa rin ng bulaklak ang mahal ko sa tuwing umuwi ako galing trabaho. Parang hindi kasi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko yun ginagawa. Good evening, mahal. Flowers for you. Alam mo, sobrang nakakapagod tong maghapon ko. Di bale, ayos na ako. Nakita na naman kita eh. Kasi naman, yung mga ngiti mong yan, ang lakas makatanggal ng pagod. Bati ko sa kanya. Oo, alam ko, kinikilig ka na naman. Ito naman, pagbigyan mo na ako. Alam mo namang, masaya lang naman akong nabibigyan ka ng bulaklak. At kahit di mo sabihin, alam kong kinikilig ka. Dugtong ko. Hindi niya ako nasagot, Papa Van. Pero tiwala akong napasaya ko na naman si Mary Ann nung araw na yon. Wala na ang asawa ko, Papa Van. Pero araw-araw ko pa rin siyang nararamdaman dito sa puso ko. Sa lahat ng nangyari ay tinitibayan ko na lang ang loob ko. Bukod kasi sa inaalala ko si Lawrence, batid kong ito rin ang nais ni Mary Ann na mangyari. Ang magpalakas ako para sa anak namin. Kaya alanganin man ay hinarap ko na lang yung takot ko. Sa tulong ni Kuya ay maayos namang naisakatuparan ang pagpapaopera ko sa puso. Sa ngayon ay nasa maayos ng kondisyon ng puso ko, Papa Van. At nangangakong si Mary Ann pa rin ang mamahalin ko
magpahanggang sa huling tibok nito. Limang buwan matapos ang libing ng asawa ko ay saka naman ako na permanente sa opisina. Naging emosyonal na naman ako noon dahil siya ang unang sumagi sa isipan ko. Matagal niya rin kasing pinangarap yun para sa akin. Para sa amin ni Lawrence. Papa Van, maraming salamat. Sana'y mabasa nyo rin itong kwento ko at kapulutan ng aral ng subscribers nyo. Pag nagkataon ay ipi-play ko talaga to sa susunod na bisita ko sa kanya. At sabay naming pakikinggan. God bless you, Papa Van, and more power. Lubos na gumagalang. Louie.